So again, tapos na po o wala na po ang El Nino. Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ayon sa Pag-asa, tapos na po ang El Nino. Bumalik na po sa normal yung temperatura ng ating karagatan. Dito po sa gitnang Pasipiko o doon sa tinatawag nating Nino 3.4 region. Ito po ang ating basehan ng ENSO o El Nino Southern Oscillation o yung kalagayan ng ating La Nina at El Nino. Dahil dyan, tayo po ay kasalukuyang nasa ENSO neutral conditions na po. Pero may possibility mag-develop o bumalik yung ating La Nina sa mga susunod na buwan. Narito po ang pagtaya ng NOAA para sa ating ENSO o El Nino Southern Oscillation. Yan po yung kalagayan ng ating El Nino at La Nina. Sa kasalukuyan nga, tayo po ay nasa neutral conditions. Yan po yung color gray. Pero base din dito sa mga susunod na buwan, June, July, August or July, August, September, posibleng umakyat sa hanggang 67% yung ating possibility o probability na magkaroon ng La Nina o mag-develop ang La Nina. At mas tataas pa yan sa 80 hanggang 90% sa katapusan ng taon hanggang sa susunod na taon. In short, base dito, meron tayong inaasahang possibility na mag-develop ang La Nina in the next few months. Kasalukuyan nakataas po ang La Nina Watch ng Pag-asa para sa pagbabantay at paghahanda sa posibleng pagbabalik ng La Nina. Although may mga areas pa sa ating bansa na may kakulangan sa tubig ulan, unti-unti na pong nababawasan ang epekto ng El Nino. At naiibsan na rin ang kakulangan sa tubig ulan na yan ng mga pag-ulan dulot ng ating habagat or southwest monsoon. Sa ngayon, wala po tayong bagyo o low pressure area na binabantayan sa loob at maging sa labas ng ating bansa. Pero kung papansin ninyo, itong ating satellite image, kalat-kalat o nakakalat po yung ating mga kaulapan. Mostly concentrated dito sa western section ng ating bansa. Yan po ay epekto ng ating habagat or southwest monsoon. Although minsan nagpapakita ang araw, medyo mataas po ang ating tsansa ng mga pagulan at thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng Ilocos Region, kasama na po dyan ang area ng Batanes, maging dito sa may Zambales at Bataan area. Posible rin po ang mga thunderstorms dito sa area ng Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Patuloy naman tayo makakaranas ng maliwalas at malinsang panahon sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Pero pagsapit ng hapon at gabi, tumataas po yung ating tsansa ng mga pagulan at thunderstorms. Mag-ingat po tayo kapag meron po tayong mga nararanasang thunderstorm. Although minsan short-lived lamang po yan o hindi naman nagtatagal, biglang buhos po yan ng malakas na ulan na may kasamang pagpulog at pagkidlat. Minsan nagdudulot po yan ng mga pagbaha at minsan nagiging delikado rin kapag may kasama po yung hail o pag-ulan ng yelo, pagkulog nga at pagkidlat at minsan meron pa yung mga kasamang buhawi at ipo-ipo. Kaya parati po tayo mag-ingat kapag meron tayong mga nararanasang thunderstorms. So tayo po ay nasa ENSO neutral conditions na. Tapos na po o wala na po ang El Nino. Pero may possibility po magkaroon o mag-develop ang La Nina sa mga susunod na buwan. Yan po ay ating babantayan. Sa susunod, talakayin naman natin ang mga posibleng epekto ng La Nina. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.